So, yung command na ginamit ko dito is yung para naman sa mag-change ng user shell. So, sudo chsh dash s/bin/bash tas username. So, para naman dito, mag-change siya ng user home directory. So, ang ginamit ko ditong prompt is sudo user mode dash t/home/new user then dash m tas username. Dito, i-check natin kung na-update ba yung shell and directory and account information gamit yung command na g10 passwd then username. So, para naman sa create and manage group, gagawa tayo dito ng group para pagsama-samahin yung mga user na kailangan na may mga same access. So, mas madali itong i-manage kaysa sa isa-isa yung mag-assign ng permission sa bawat user. So, simulan natin sa pag-add ng group. Ang gagamitin natin ditong command is sudo add group then user. Kung ano yung gusto mong pangalan ng name group. Ginamit ko dito yung Magic Knights. Para sa pag-add ng specific user dun sa group, ang command na gagamitin natin dito is sudo user mode dash ag Magic Knights then username. Para naman sa pagre-remove ng user or specific user sa group, ang command na gagamitin natin dito is sudo gpasswd dash d user then the group name Magic Knight. So, check lang natin dito yung update nung group list kung nabura ba talaga yung niremove nating user. So, user group membership for permission. Dito, pinapakita natin kung bakit useful ng mga group. So, sa pag-share ng folder, pwede natin bigyan ng access yung buong group or specific user. Dito, magkikreate tayo ng shared folder. So, yung command na ginamit ko dito is sudo mkdir -home -shared group para to sa pagkikreate ng directory for group collaboration. So, para naman sa pag-change ng group ownership, ang command na ginamit ko dito is sudo chown Magic Knights -home -shared group. So, meaning nito is yung group ownership only yung makakapagbago nun. So, ngayon yung folder is belong na sa group Magic Knights. So, para mag-add ng user sa administrator access, ang command na gamit dito is sudo user mode
-ag sudo reden. So specific user. So para maging yung reden para maging administrator. Password policy and expiration. Para naman dito, para ma-secure natin or pwede natin iset kung gaano katagal valid yung password ng user. So, nakakatulong to para protektahan yung system or gamit yung mga weak or old password. Para sa command na to, gagamitin natin yung sudo change -m90 then asta or specific user. So focus nito is kung gaano katagal or regularly babaguhin mo yung password mo. Dito naman sa isa na command na ginamit, yung sudo chage-d0 asta. So kumbaga ipo-force ka niya or must change the password when your next login. Audit user activity. So dito yung gagamitin natin command is yung last. So mabibigyan natin dito yung mga recent login, yung history ng source ng IP, time, logout time. Dito naman sa isa, yung command na last log. So mabibigyan natin dito yung information per user, yung last login or hindi ka na nag-login. Para naman dun sa last natin na command, sudo grep failed password -var -log -auth.log. So para to ma-search yung security logs na mga failed attempt login. So today you learn the key basic of managing user and groups in Linux. You know how to check existing accounts, add and remove user, and update their settings when needed. And you also learn how to use group for share permission, how to manage sudo access, and how to check password rules and login activity for our better security. And just remember to give only the access to people and clean old accounts and backup important files. And if you're still practicing, virtual machine is the safest place to try everything out.